Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga. Napanood ko yung video, yung sa Blue Ribbon Committee na hearing or kasama na doon ang investigasyon sa itong flood control project ng gobyerno ngayon na napaka blockbuster talaga. Kahit saan tayo manood ngayon, di ba? Sa dito sa social media, dito sa mainstream media, lahat nandun yan. Flood control talaga. Araw-araw yan. Walang day off, walang diskanso ang flood control. Napanood ko nga kanina itong mga senador na doon. Marami mga senador na nakikita ko doon. Ito sila siyempre itong chairman itong si Senador Rodante Marcoleta. Itong kasama sila doon ni Bato de la Rosa, basta ang dami. Ang tawag ko pansin din ito talaga, itong na bad trip tong si Raffy Tulfo kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kanyang oras daw na hindi siya, parang ang kasi na doon singit-singitan. Napaka ang iba magtanong sa Bisaya pasamo sa Bulanan ang tawag dukirek. Ang tawag ba niya na talagang ibang mga senador diyan ay ayaw magpaawat sa kanilang pagtatanong. Siyempre ba naman, nandyan lahat nandyan yung Diskaya na babae, yung si Sara Diskaya, na isa yon sa mga inaabangan talaga natin na pupunta dyan sa hearing na yon sa Senate Blue Ribbon Committee. At itong sila ni Bato, si Risa Hontiveros, itong si Jewel Villanueva, mukhang nag-aagawan sila doon kung sino ang unang papasok doon sa itong magtatanong. At itong si Raffy Tulfo talagang nagsalita na dito kay Senador Marcoleta nga na may halong pikon at bad trip na nga. Panoorin natin ang video. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly kasi seconded, tapusin Mr. Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor, gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these,
alin ang akma doon sa performance ng contract. Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo ang pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman, kasi nga kung... to subpoena, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman. I'm asking it today because they said they if that will finish it help us, today. okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi kasi maigsi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Baka mamaya Senator sabihin Tulfo. na naman, unfair Senator tayo. Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi ang ako sabi ng, susunod? Mr. Chair, sabi ng kuwa, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang De La Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong mga- Hindi ho, Marami kayong naghihintay sumingit. naman po Last ako. na to, last. Tinatanong Oh, ko lang po last. yung sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Yeah, priority, can we find priority, out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Buti na lang ito si Senador Marcoleta, chill lang. Ganyan ang chairman. Ganyan ang chairman. Kapag di mo iwasan yan, kahit nga ikaw, leader, mayroon talagang mga pasaway, mayroon talaga yan na magkagulo. Ilagay na lang natin, estudyante, ikaw maestro o maestra. So, sa room mo, nandoon, alam na natin yan Kapag mga estudyante na, kung sinong unang magtatanong, sinong unang sasagot, ganyan agawan. So, ganito rin nangyari sa ating, sa ating mga senador. So, okay yan. Hindi naman yan na porket galit si, pikon at galit itong si, na bad trip, itong si Rafi Tulfo, ay galit siya dito sa senador. Hindi natin alam. Baka pagkatapos ng mga session nila, kasi nga limitado sila sa oras lang. Kasi gusto ni chairman dito sa Blue Ribbon Committee, itong si Senador Rodante Marcoleta, ay lahat makapagtanong. So, nung bandang huli na nga 1 minute ng 1 minute na nga lang yung binibigay niya Hindi na siya papayag doon sa marami pang mga tinatanong para iikot pa yung tanong. So, sa dami ba naman nila magtatanong, talagang kakain talaga ng oras. Ano ba naman ilan silang mga senador doon? Buti kung ang tanong nila, nasa ilagay lang natin mga 6 seconds o 10 seconds, ang pinakamahaba, ang sagot niya ng ang tao nila, ng resource person, kung paano kung sasagot yun ng mga mahigit pa sa 5 minuto. So kakain talaga ng oras. Kaya itong mga senador iba ay nag-agawa na sila ito si Jinggoy Estrada. Sabagay sila naman ang doon, ito si Jinggoy ang Senate Pro Tempore at saka itong si Joel Villanueva ang majority leader. So sila yung nandoon. Kaya lang ang dito sa may mga magtatanong talaga itong sila ni Senador Bongo nandoon, si Senador Robin Padilla. Ay si pala wala si Lito Lapid. Wala talaga, drawing talaga to si Lito Lapid lang pala dito. Wala man lang, wala kang paramdam dito. Hindi ko rin nakita doon kasi nabanggit kanina si Mark Villar at hindi ko rin nakita itong kapatid niya, si Pea Cayetano, wala din. Si Cayetano na Alan nandoon, nakikita ko. So siguro yung miyembro lang din siguro ng Senate Blue Ribbon Committee, yun yung
mga nandoon na talagang willing na magtanong. Kasi sabagay si Tito Soto nandoon, si Ping Lacson hindi ko nakita. Marami-rami sila doon na nakikita natin ng mga senador. Kaya lang, itong sinasabi ni parang unfair. Unfair dito kay Rolante Marcolita. So, walang magawa si Senador Marcolita doon. Talagang, ang gagawin niya lang ay chill lang siya. Okay, tanggapin ko to kasi ako ang chairman dito. Wala naman siya magawa talaga doon. Kapag yung mga ibang mga miyembro na dyan o kaya mga kapwa senador ay susugod na sa kanya, galit na, piko na. At ito na nga nangyari kanina kay dito sa itong si Senador Raffy Tulfo. Kasi nga nung nakarang araw daw, binigyan lang na siya ng tag 2 minutes. Mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair. Ngayon, ang niya, para nakikita niya unfair kasi yung iba daw ang haba ng mga tanong. So, ang nakikita ko kanina dito sa takbo ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa may pag-imbestiga dito kay si Diskaya si Diskaya talaga ang pinakabida doon sa nakikita ko kasi siya kasi yung nagpapa-interview na pinapakita yung mga yung mga sasakyan, yung pa ba? Yung bahay ba nila o yung mga display ng bahay nila, yun ang pinapakita doon. So siya talaga ang pinaka focus doon sa investigasyon kasi siya rin naman kasi ang pinakamarami din na mga kumpanya na na-award ang mga project sa kanilang kumpanya na siyam daw na kumpanya. So, ang tanong nga doon ni Jinggoy Estrada ay ang ganda ng mga tanong ni Jinggoy Estrada dito sa sa Diskaya. Kaya itong mga nagsasabi diyan ng mga senador na talagang mayroon silang pikunan doon sa mga tanong kasi siyempre ako halimbawa may itatanong ako dito kung sino man doon sa mga resource person o kaya yung mga inimbitahan nila doon na mga sa mga flood control, yung mga isa sa mga may-ari. So talaga mag-aagawan sila kasi gigil nga sila dito sa flood control na to dahil pera ng taong bayan. Nakikita naman natin ang mga Diskaya. Itong itong mag-asawa na to na imagine ba naman yung mga sasakyan na ngayon na 28 daw na mga SUV ang nabili. Imagine ko mayroong isang taon na 3 beses bumili ng SUV. Tapos parang namili ka lang ng parang namili ka lang ng mga ordinaryong gamit sa ibang bansa. Tapos, yun pala ay pera ng gobyerno. Nakakaawa na nga ang Pilipinas. Hindi lang nakikita yung tuwing balita, lubog sa baha ng ganito, lubog sa baha ang ganitong probinsya, ang daming nalulubog sa baha. Tapos ang resulta, ayan, ang daming nasa sa ospital kasi nagkasakit. So di sila naawa niyan, di sila nakonsensya niyan. Tapos yun pala, 3 beses sa isang taon na bumili ng sasakyan. Ang lupit, malupit. Hindi ko masikmura ang ginawa nitong babae na to. Sana nga itong pag-imbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee ay may katapusan talaga to para magkaroon naman tayo ng makulong ba? Para magkaroon naman talaga tayo na ba talaga ang itong gobyerno na to na pinabayaan talaga sa loob ng mula pa noong 2022.